Kung iniisip mong aswang kami dahil may kakaiba sa amin, abay nagkakamali ka. Pahinama niya kasi si Nicole sa mama niya. Sensitibo ang balat niya. Pero bakit takot kayo sa asin? Ayaw nyo ng asin. Hindi na kayo lumalabas sa araw. Puro gabi lang. Tapos ng bahay nyo hindi nasisinagan ng araw. Ano? Aswang? Yung bang iniisip mo sa amin, Baste? Magandang araw, Miss Soledad. Nandito po ako upang isulat ang aking kwento. Bata pa lang po ako, alam ko ng isang albularyo ang mga magulang ko, pero hindi sila basta-bastang albularyo dahil isa rin silang manunugis ng aswang. Lagi silang nananalo kapag nakikipaglaban sa mga aswang na umipinsala sa baryo namin. Kaya lahat ng mga taong nasa paligid namin humahanga sa galing nila. At kahit ako, pero nagbago ang lahat nang lumusob sa amin ang mga aswang para kunin ang itim na binhi sa magulang ko. Ang binhi pala na yun ang wawakas sa pamilya namin. Ako si Baste at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Anak, Baste, kailangan mo nang umalis. Po, hindi po kayo sasama sa akin. Hindi, kailangan kong balikan ng tatay mo. Pero Nay, ayoko pong umalis. Babalik na lang din po ako para kay tatay. Hindi pwede. Delikado doon. Nandito ako para ihatid ka lang. Sige na, itabi mo to. Kailangan mo itong pangalagaan. Ano pong laman ito, Nay? Yan ang itim na binhi na kinukuha ng mga aswang. Wag na wag mong ibibigay sa kanila yan kahit anong mangyari. Maliwanag? Nay, sumama na lang po kayo sa akin. Hindi ako pwedeng sumama. Dahil kapag nakuha nila ang binhing yan, gagamitin nila yan sa masama, anak. Na hindi ko kaya umalis eh. Ayoko pong umalis, Nay. Wala po ako kayo mapupuntahan eh. Sige na, anak. Umalis ka na. Nakikiusap ako. Tumabi ka, anak. Agad akong hinawakan ni nanay para maitago sa likuran niya. Sabay labas ng hawak niyang itak at nilabanan ang aswang. Kitang-kita ko kung paano nahiwa ni nanay ang pakpak nito at mas lalong nagwala ang aswang. Mabilis namang kumilos si nanay at sinaksak niya ang dibdib nito na naging dahilan ng unti-unti nitong pagliyab hanggang maging abo. Pagkatapos mapatay ang aswang, agad siyang lumapit sa akin at tiningnan akong mabuti kung may nangyari bang masama sa akin. Doon din unti-unting umiyak si nanay at mahigpit akong niyakap. Isang yakap na may halong pagpapaalam. Hanggang sa ilang minuto lang, nakarinig kami ng iba't ibang ingay ng mga aswang na papunta sa amin. Anak, kailangan mo nang magtago. Parating na sila. Teka lang, hahanap ako ng matataguan mo. Halika na. Doon tayo. Bilisan mo. Nay, ayoko pong iwan kayo eh. Naisama niyo na lang ako. Pareho na po tayong tumakas, Nay. Nay! Anak, makinig ka sa akin. Baste, kung parehas tayong tatakas o magkasama tayo, maabutan nila tayo. Ayokong iwan ka. Pero kailangan, naiintindihan mo pa ako. Hindi ko po alam yung gagawin eh. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Sundin mo lang lagi ang puso mo. Umiga ka na dyan. Bilisan mo. Tatakluban kita ng mga damo at yung dahon. Sige na anak, umiga ka na, bilisan mo.
Nay! Nay! Basta tandaan mo ha. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Lahat gagawin namin para sa'yo. Huwag mong kalilimutan yan. At yung itim na pinhi, ingatan mo at huwag mong ibibigay sa mga aswang. Opo, Nay. Opo, Nay. Sige na, anak. Nandiyan na sila. Diyan ka lang, ha? Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Nandito ako! Dito niyo ako hamunin. Sundan niyo ako kung matapang kayo. Tinakpan ko ang bibig ko habang pinapanood si nanay na tumatakbo. At sinusundan siya ng mga aswang. Pinilit kong hindi mag-ingay para hindi ako makita. Nang malayo na sila, saka ako tumayo at lumingon pa ulit sa dinaraanan ni nanay bago tumakbo palayo sa baryo namin. Hindi ko alam kung saan ako papunta nun. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo para hindi ako makita ng mga aswang na sumugod sa baryo. Lakad at takbo ang ginawa ko nun habang umiiyak. Masakit na rin ang mga paa ko at nanghihina na ang katawan ko. Hindi ko alam kung ilang oras na akong tumatakbo hanggang sa unti-unti kong nararamdaman ang panlalabo ng mata ko. At hindi ko na napigilan ang pagbagsak ng katawan ko. Ano kayang nangyari sa batang ito? Hindi ko rin alam. Nakita ko lang na nakabulagta sa harapan ng bahay natin kanina. Kawawa naman. Ang dami niyang sugat. Tapos puro putik ang katawan. Baka naman pulubi, ma. Babayaan na lang natin tanungin pagka gumising na. Sa ngayon, hayaan na muna nating matulog. Tay, nagalaw. Nasaan ako? Sino kayo? Bakit ako nandito? Anong gagawin niyo sa akin? Iho, kumalma ka. Hindi kami masamang tao. Nandito ka dahil tinulungan ka namin. Ano bang nangyari sa'yo? Nakahiga ka sa tapat ng bahay namin kanina. Saka dami mong sugat. Saan mo nakuha yan? Mapagkakatiwalaan mo kami. Pwede kang magkwento sa amin. Isa-isa ko silang tiningnan at lahat sila hinihintay ang sagot ko. Gusto kong magkwento sa pinagdaanan ko. Ngunit baka hindi sila maniwala kapag nasabi ko yon. Kaya pilit akong ngumiti sa kanila at nag-isip ng palusot na pwedeng sabihin. Oo, napasukan po ng masasamang tao yung bahay namin eh. Nakita ko po yung mukha nung pumatay sa magulang ko. Pinatay ang mga magulang mo? Teka lang, Iho. Taga saan ka ba? Taga-bundok ho ako. Paano ka naman nakababa ng ganitong oras? Buti na lang, hindi ka nila nakita. Dahil tumakas po ako. Ay, Diyos mío, Sus Mariosep! Pedro, siguro dapat itong sabihin sa mga pulis. Opo. Bakit naman, Iho? Mabuti nga iyon eh. Wala naman sila magagawa eh. Kaya huwag niyo akong sabihin. Nakikiusap po ako. Leo, mas magandang alam ito ng mga pulis. Wala ho silang magagawa eh. Marami ho sila at handa silang pumatay. Iho, mahirap kasi ang sitwasyon mo. Ay, nako. Kaya nga huwag niyo na pong iparating sa mga pulis dahil matutuntun lang ho nila ako. Papatayin lang po nila ako gaya ng ginawa nila sa mga magulang ko. Napaluwa na ako nang maalala ang mga magulang ko. Niwala akong nagawa para iligtas sila. Isa lang akong bata. Batang mahina. Batang walang laban kundi ang tumakbo lang papalayo. Napansin ko ang awa sa mga mata nila
Habang walang tigil akong umiiyak, naiisip ko tuloy, paano na ako? Saan ako pupulutin ngayon? 14 anyos pa lang ako pero naranasan ko na ang kalagim-lagim na pangyayari sa buhay ko. Napahinto ako sa pag-iyak noon nang may biglang yumakap sa akin ng mahigpit. Doon na ako mas lalong umiyak pa dahil naalala ko si inay. Noong mga oras na yon, walang kumibo at hinintay lang nila akong tumigil sa pag-iyak. Nang tumahan na ako, saka sila nagsalita at kinausap ako. Ano bang pangalan mo? Pwede ba naming malaman? Sebastian Dalisay po. Pero basti po yung palayo ko. Oh, paste, magtubig ka muna. Dito ka muna ha. Mag-uusap kami ng asawa ko. Opo. Nicole, ikaw muna nga ang bahala sa kanya. Opo, ma. May kailangan ka pa ba? Wala na po. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Salamat po. Ate Nicole? Oo, Nicole nga. Alam mo ba, ikaw lang ang tumawag sa akin ng ate? Ako lang po. Oo, ikaw lang. Ang buhay kasi namin ni Mama nandito lang sa loob ng bahay. Bawal kaming lumabas. Pero sa gabi pwede. Sa gabi pwede? Ano ka ba? Huwag mo na isipin yun. Sana pumayag si na Papa na dito ka muna, no? Kawawa ka naman kasi mag-isa ka na lang eh. Oh, yan na pala sila. Basta, nakapag-usap na kami ni Marisa. Ang balak namin, dito ka muna patuloyin habang ayaw mo pang pumunta sa barangay o sa mga pulis. Pero kailangan nating harapin ang problema mo. Siyempre kapag hinahanap ka ng mga pulis at nakita kanila sa amin, baka kami, mapahamak rin. Naiintindihan ko po. Salamat po talaga sa pagpayag na dito muna ako tumuloy. Wala yun. Ramdam naman naming mabait kang bata. Sana'y wag mong sirain yun. Opo. Kumain ka na ba? Baka gutom ka na, tanghali na rin kasi. Tanghali na po. Oh, baste. 9:00 na. Pero bakit po ang dilim dito sa bahay niyo? Nakasarado kasi yung mga bentana at pati yung mga kortina. Oy, sige na, kumain ka muna. Napatango na lang ako sa sinabi ni Aling Marisa. Sila ang unang naglakad papunta sa kusina, kaya sinundan ko lang sila. Habang nililibot ko ang paningin ko sa bahay, saradong-sarado ang lahat ng pwedeng pasukan ng liwanag o ng araw. Naagaw lang ang atensyon ko nang tawagin na nila ako. Nakahanda na ang kakainin ko sa lamesa. Dahil na rin sa gutom na nararamdaman ko, lumapit ako. Sa unang pagsubo ko ng kanin na may ulam, wala akong nalasahan dahil sobrang tabang nito. Nakangiti silang tatlo sa akin kaya pinilit ko na lang din kainin yung sinandok nila. Oh, kumusta yung pagkain? Nabusog ka ba? Opo, nabusog naman po ako. Pasensya ka na kung walang lasa yung ulam. Bawal kasi sa amin ang asin. Kaya kung hindi ka nasarapan sa ulam, ayos lang, sabihin mo lang sa amin. Sabihin mo kay Mama na, aray, ano pa naman yan? Ikaw talaga, puro kakalokohan. Ayusin mo na nga yung mga gamit mo at may klase ka pa. Nag-aaral po siya sa school? Hindi, homeschooling ako. Bawal kasi ako lumabas eh, kaya dito lang ako sa bahay nag-aaral. Bawal pong lumabas? Bakit naman po? Kapag kasi ganitong oras, basta may araw pa, bawal kaming lumabas eh. Pero pag magagabi na, ayun, pwede na kaming, lumabas-labas sa gabi. Saka may teacher akong pupunta dito sa bahay. Siya yung nagbibigay ng gawain ko. Kaya kapag may kailangan ka sa labas, sabihan mo lang ako ha, Baste. Dahil nandito lahat ng kailangan mo sa bahay na ito. Napatango-tango na lang ako sa sinabi nila.
Ewan ko ba, pero ibang pakiramdam ko sa pamilyang tumulong sa akin. Mabait at masayang pamilya naman sila, subalit sa pamamalagi ko doon, parang laging may mali sa kilos nila. Dahil doon, hindi ko napigilan. Kinutuban ako sa pamilyang yon. Hanggang isang gabi, may biglang nakipag-usap kina Aling Marisa at Mang Pedro. Dalawang matandang lalaki. Lumabas pa ako ng pinto noon para tingnan kung sinong kausap nila. Hanggang sa nanlaki ang mata ko dahil tandang-tanda ko ang pagmumukha ng dalawang taong yun. Mga aswang sila na lumusob sa amin at nagulat ako nang biglang magsalita si Ate Nicole sa likuran ko. Uy! Mukhang nagulat yata kita. Oh, namumutla ka. Pupunta po muna ako sa kwarto ko. Bakit? Alika, dito na tayo. Tayo na lang natin sina Mama at Papa para makakain na tayo. Hindi ho muna ako sasabay sa inyo. Hindi po ako nagugutom eh. Ay nako, magagalit sina Mama at Papa niyan pag hindi ka sumabay. Saka isa pa, ayaw nilang pinaghihintay ang pagkain. Busog pa po kasi ako, ate. Sige ho, gusto ko muna matulog. Sige. Sige na, taka na sa kwarto mo. Pero kapag tinawag ka nila Mama, lalabas ka, okay? Opo. Pagkatapos kong magpaalam kay Ate Nicole, mabilis akong pumunta ng kwarto. Napansin ko pang nakatingin sa akin si Ate Nicole na para bang nagtataka sa kilos ko. Sinarado ko ang pinto at nilak ito. Naghanap ako ng pwedeng daanan sa labas. Subalit lahat ng bintana ay nakasarado. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon at hindi ko alam ang gagawin ko kapag nahanap ako ng mga aswang. Naisip ko tuloy na baka mali na tumuloy ako sa bahay na to. Kinuha ko ang itim na binhi at tinago ko ito para hindi makuha sa akin ng kahit na sino. Habang nasa loob ako ng kwarto, nakarinig ako ng pagkatok at boses ni Aling Marisa. Baste, lumabas ka na dyan at kakain na. Oh, si Baste. Hindi nga lumalabas eh. Ang sabi ni Nicole, matutulog raw yung bata. Oy, bakit hindi mo buksan at kisingin mo si Baste? Paano ko bubuksan? Nakalak. Nicole, ano? Bakit ho, tay? Kunin mo nga yung susi dyan at bubuksan ko itong kwarto ni Baste. Opo, tay. Oh, Baste, gising ka pala. Bakit hindi ka lumabas? Anong ginagawa mo dyan sa dulo? Abay, bakit nakatayo ka na yan? Huwag kayo lalapit sa akin! At ano ba nangyayari? Ano sinasabi mo dyan, Baste? Kami to. Para ka namang nakakita ng multo. Tara na, Baste. Kakain na tayo. Hindi ako sasama sa inyo. Baste, ayos ka lang ba? Teka nga't lalapit ako sa'yo. Huwag ka lalapit! Huwag kayong lalapit sa akin! Kapag lumapit kayo, sasaboy ko sa inyo itong dinikdik na bawang! Pansin ko ang gulat sa mga mata nila habang nakatingin sa akin. Halatang naguguluhan sila sa sinasabi ko. Pero hindi ako nagpatinag. Isa lang ang gusto ko, ang makaalis sa bahay na to. Hinahabol ko din ang paghinga ko dahil sobrang kinakabahan ako. At imbis na takot o pangamba ang maramdaman nila, isang malakas na tawa ang narinig ko kay Ate Nicole at napahagalpak pa ito. Rinig niyo ba yung sinabi niya? Sandali. Nicole, bakit ka naman natatawa? Ay, nako. Kasi si Basti ho, akala niyo siguro aswang tayo. Ano? Aswang? Yung bang iniisip mo sa amin, Baste? Bakit? Hindi ho ba? Mga aswang kayo. Kaya siguro madali niyo akong pinatuloy sa bahay niyo. Naisip niyo talagang aswang tayo, ano?
Nicole, kapag hindi ka tumigil sa pagtawa mo, mapapalo kita. Tawa lang naman ako kasi nakakatawa naman talaga eh. Saan mo naman naisip yung idea na yan, Baste? Paano mo naman nasabi na aswang kami? Dahil po yung kausap niyo kanina ng dalawang lalaki, mga aswang sila at namumukhaan ko yung mga mukha nila. Mga aswang sila? Paano mo nalaman? Sabi ko na nga ba? Bakit, mahal? May problema ba? May kakaiba kasi ako napapansin sa dalawang lalaking yon. At may hinahanap silang bata. Ikaw ba ang hinahanap nila? Bakit? Tinuro niyo rin ba ako? Papatayin niyo na rin ba ako gaya ng kung paano nila pinatay yung mga magulang ko? Akala ko bang pumatay sa mga magulang mo yung masasamang tao? Ang ibig mo bang sabihin, mga aswang ang pumatay sa mga magulang mo? Teka, naguguluhan ako. Pasensya, nagbibiro lang talaga ako kanina. Bakit naman sineseryoso niyo? Huwag ka na ka muna makisali. Kami na muna ng nanay mo kakausap dito kay Baste. Lumabas ka na nga muna ron. Sige na, anak. Doon ka na nga muna sa labas at kakausapin namin itong si Baste. O sige. O ngayon, magsalita ka, Baste. Sabihin mo sino ka ba talaga? Gusto naming malaman ng totoo. Hindi ako magsasalita hanggang sa hindi kayo nagsasabi ng totoo. Gusto mo ba na patunay na hindi kami aswang? Baste, maniwala ka sa amin. Hindi kami aswang. Kung aswang kami, dapat nung una pa lang may ginawa na kaming masama sa'yo. Pero bakit takot kayo sa asin? Ayaw nyo ng asin. Hindi na kayo lumalabas sa araw. Puro gabi lang. Tapos ng bahay nyo hindi nasisinagan ng araw. Taga lang iyo. Kumalma ka lang. Kung iniisip mong aswang kami dahil may kakaiba sa amin, ay nakakamali ka. Yung mga sinabi mo ay para sa amin yon. Sa kalusugan namin ni Nicole. Pahinamahan niya kasi si Nicole sa mama niya. Sensitibo ang balat niya. Alam mo ba yung mga allergy? Ganun ang balat niya. Hindi kami pwede sa maalat o asin. Kahit nga sa dagat bawal kami. Bawal din kaming magpaaraw. Kahit kaunting sinag lang ng araw bawal. Bawal dahil aswang kayo? Siyempre, yung mga bawal sa mga aswang eh. Hindi sa ganon. Sa tuwing gagawin nila yon, pwede silang mabantal. Noong una, akala namin ni Marisa, hindi naman ni Nicole yun eh. Pero isang beses, muntik nang ikamatay ni Nicole ang pagpapaaraw ni Pedro sa kanya. Namantalang buong katawan niya. At nung kumain siya ng may asin, ganun din. Kaya bawal sila sa mga bagay na yon dahil makakasama sa kanila. Pasensya ka na, hindi rin namin kagad na ipaliwanag. Tama siya. Yan tuloy ang pumasok sa utak mo dahil sa kapabayaan namin. Pasensya ka na. Hindi pa rin ako naniwala sa mga paliwanag nila. Pakiramdam ko niloloko lang nila ako at naghahanap lang sila ng tiyempo para mauto ako. Kung nagsasabi man sila ng totoo, gusto ko magbigay sila ng patunay para maniwala ako sa sinasabi nila. Parehas silang nakatingin sa akin na para bang tinitimbang ang tumatakbo sa utak ko. O sige, ganito na lang. Kung hindi ka pa rin naniniwala, bigyan mo ako ng bawang na hawak mo. Bakit ko naman gagawin yun? Para mapatunayan namin sa iyo na hindi kami aswang. At para naman paniwalaan mo kami, hindi ba? At kung aswang nga kayo, ano gagawin ko sa inyo? Kapag nahawakan namin ang bawang na yan, masasaktan kami. Ibig sabihin nun, aswang kami. At kung hindi naman, ibig sabihin dapat maniwala ka na sa amin. Sige na, Baste. Bigyan mo na kami ng bawang na yan. Huwag ka mag-alala, nagsasabi kami ng totoo. Dahil gusto ko na ring malaman ang totoo, nilapag ko ang bawang sa harapan nila at mabilis akong lumayo. Kinuha naman ni Mang Pedro ang lagayan ng bawang at pareha sila ni Aling Marisa na dumukot doon.
Kinain pa ni Mang Pedro ang kaunting bawang na dinikdik ko. At wala ngang nangyari sa kanilang masama. Hindi sila nasaktan o nag-ibang itsura dahil sa bawang na hinawakan nila. Doon lang din ako huminga ng malalim at parang nabunungtan ng tinik sa dibdib. Tumikim pa nun si Mang Pedro at bigla akong nahiya dahil sa ginawa ko. Nakita mo naman ang ginawa ko. Walang masamang nangyari sa akin. Sabi ko naman sa'yo, nagsasabi kami ng totoo, hindi kami aswang. Hindi ka rin naman namin masisisi kung ganito ang naging reaksyon mo. Baste, alam mo bang binalita ang mga namatay sa bundok? Po, binalita ko sa TV? Oo, kumalat ang balitang yan. Hindi lang sa TV kundi pati na rin dun sa kabilang lugar. At iisa lang ang nasa isip ng lahat. May aswang na gumawa nun. At dahil doon, nagsaliksik ako. O saan po? May gusto akong malaman sa'yo. Kung ano ang pangalan ng magulang mo at kung sino ka ba talaga. Itong pangalan ko pong sinabi ko. Sebastian Dalisay pong pangalan ko. At ang mga magulang mo ay sina Tinding Dalisay at Ruben Dalisay, hindi ba? Opo, sila nga. Pamilya kayo ng mga manggagamot. Isang albularyo ang magulang mo at ang isa naman, hindi lang basta albularyo. Opo. Paano niyo nalaman lahat yan? Baste, wag ka na sanang mabibigla. Sa balita kasi at sa mga nakuha ang impormasyon ni Pedro, missing ang nakalagay sa inyo. Anong ibig niyo sabihin? Posibleng buhay pa ang mga magulang mo. Lahat ng mga nakatira sa bundok na kapitbahay ninyo, mga patay na, walang nakaligtas. Pero ang pamilya mo nawawala. At ang isa sa mga hinihinala nilang mahigawa ay kayo. Pero hindi ko kami yung pumatay. Maniwala ko kayo sa amin. Nilusob kami ng mga aswang. Naniniwala kami sa iyo, Baste. Ilang araw na naming alam ang tungkol dito. At naghahanap lang kami ng tiyempo kung paano sasabihin sa iyo. Sa tingin namin, buhay ang mga magulang mo, pero may problema. Ano yun? Anong problema? Hawak sila ng mga aswang. Wala kaming matibay na ebidensya pero tingin ko, tama ang mga tumatakbo sa utak ko. May kailangan ba sila sa inyo, Baste? Kung hinahanap ka nila ay malamang may importante silang kailangan. Meron po. Ano naman yan? Nandito po sa loob nito yung kailangan nila. Hindi ko po alam kung para saan to eh. Pero sabi ni nanay, kailangan ko po ito itago. Pwede ko bang makita? Sabi po sa akin ni nanay, bawal ko ito ipakita sa iba eh. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ako sa bagay na yan. Kinuha ko ang puting tela sa bulsa ko kung saan nakalagay ang binhing ipinatago ni nanay. Tiningnan ko si Mang Pedro na nakatingin din doon sa telang yun. Inabot ko sa kanya yun kahit sa totoo lang nag-aalangan ako. Agad naman niyang binuksan at nagulat siya sa laman, sabay tingin sa akin. Hindi ka talaga tatantanan ng mga aswang hanggat hindi mo ito na ibibigay sa kanila. Pero kapag napunta po sa kanila yan, mas maraming mapapahamak. Yung pong sabi ni nanay. At kahit anong mangyari, huwag ko raw pong bibigyan sa kanila. Alam ko yun. Hindi mo to pwedeng ibigay sa kanila. Bakit naman, Pedro? Ano bang meron sa itim na binhi na yan? Isang binhi na nagpapabago ng buhay sa mga aswang. Kapag naitanim ito, mabilis lang itong lalaki. May ganun bang puno? Oo, Marisa. Dahil ang magiging tanging buhay ng puno na ito ay dugo at kaluluwa ng mga taong inaalay sa kanya. Yun po ba yung dahilan kung bakit pinoprotektahan nila yan? Oo, yun ang sa tingin ko. Dahil kapag napunta ito sa kamay ng mga aswang, mas maraming magsasakripisyo. Kaya ba mas pinili ni nanay na magsakripisyo dahil ayaw nila mas marami pang mapahamak? Hanggang sa uli, bayani pa rin sila. At ngayon, ikaw naman ang magiging bayani. Kailangan mong pangalagaan yan.
Tadhana ba ito? Tadhana ba ito na mapunta ka sa amin? Ano pong ibig niyong sabihin? Sumunod ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Teka, saan na tayo pupunta? Doon sa basement. Tara na, isundan natin si Pedro. Opo. Naunang lumabas si Mang Pedro at sinundan namin siya ni Aling Marisa. Nabutan pa naming nanonood si Ate Nicole sa salas at kunot noon niya kaming tiningnan. Pagkapasok namin sa basement, puro kagamitan sa panglaban sa aswang ang bumungad. Kumpleto sila sa mga pangontra at may mga halamang gamot na nakatanim doon. Sa unang tingin, parang isang albularyo ang may-ari nito. Naguguluhan akong napatingin kay Mang Pedro na hawak ang buntot pagi. Sabay tingin din sa akin. Nung una, napagkamalan ko silang aswang. Pero ngayon, sigurado akong hindi siya aswang o kung anuman. Lumapit sa akin si Mang Pedro at pinahawak sa akin ang buntot pagi. May mga tanong ka ba sa isipan mo? Bakit po may mga ganito kayo? Matagal na ang panahon na rin. Ilang dekada na mula nang talikuran ko ang tungkulin ko. Akala ko habang buhay ko na siyang tatalikuran pero nagbago ang lahat. Nagbago po? Paano ba nagbago? Isang albularyo at manunugis din ang aswang ang magulang ko. Pati na rin ako. Pero namatay din sila sa enkwentro. Sobrang takot nang naramdaman ko noon kaya mas pinili ko na lang tumakbo at tumakas. Ibig sabihin no, katulad kayo ng mga magulang ko. Pero natuwag ho kayo. Magkakayahan kayong lumaban kaso iniwan niyo yung mga magulang niyo. Alam ko yon. Isa akong malaking duwag at habang buhay ko yung pinagsisisihan. Kung meron lang akong pagkakataon na balikan ko ang mga magulang ko para iligtas sila. Kaya lang huli na. Baka niyo naman ito sinasabi sa akin ngayon. Ano ang koneksyon ko dito? Sa tingin ko, tadhana na ang nagsasabi sa akin na bumalik. Siguro kaya ka napadpad sa amin dahil kailangan kita protektahan kasama ang pinhi na yan. Ano yun? Si Nicole, Baste, dito ka lang. Huwag ka lalabas na iintindihan mo. Opo. Marisa, kunin mo ka ito at sumunod ka sa akin. Nakaramdam ako ng takot dahil sa sigaw ni Ate Nicole. Gusto kong lumabas para sumunod kay Mang Pedro, pero natatakot ako na baka may mangyari din sa aking masama. Narinig ko din ang mga pagkalampag sa taas at pati mga sigaw ni na Ate Nicole at Aling Marisa. Unti-unti akong umakyat para silipin kung anong nangyayari. At kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano pabagsakin ni Mang Pedro ang mga aswang. Halatang bihasa ito sa pakikipaglaban. Takot na takot din si Ate Nicole nun at umiiyak ito sa bisig ni Aling Marisa. Naging abo ang dalawang aswang na napatay ni Mang Pedro sakay ito lumingon sa akin sabay tango ng ulo niya. Pwede ka na lumabas, wala na sila. Akala ko, mamamatay na ako. Akala ko kukunin na nila ako. Shh, anak, nandito kami ng tatay mo para protektahan ka kasama si Baste. Ano bang klaseng mga halimaw yun? Mga aswang sila. Madali nilang napasok itong bahay dahil wala tayo pangontra sa labas. Baste, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ano po yung pag-uusapan natin? Seryosong nakatingin sa akin si Mang Pedro. Mas lalo akong kinabahan dahil ang tagal nitong magsalita. Lumapit pa ito sa akin, hinawakan ng kamay ko, sabay tapik sa balikat ko. Bigla siyang ngumiti na ipinagtaka ko. Ano po bang meron? Sigurado ako magugulat ka sa ibabalita ko. Tungkol saan po? Baste, buhay ang mga magulang mo. At tama ang hula ko. Oh? Paano niyo ko nalaman?
Sa 2 aswang na nakalaban ko bago sila namatay, may mensahe silang sinabi. Anong mensahe yun? Gusto kong malaman. Buhay nila kapalit ang binhi. Handa mo ba gawin yun para mailigtas ang mga magulang mo? Kapag naibigay ko po sa kanila yung gusto nila, ibibigay din ba nila yung mga magulang ko? Hindi tayo nakakasiguro. Tandaan mo baste, tuso ang mga aswang. Lahat ay gagawin nila para lang makuha ang gusto nila. Eh ano pong gusto niyong gawin ko? Pabayaan mamatay yung mga magulang ko sa mga aswang na yun? Kung kailangan po nila itong binhi, ibibigay ko po para sa kaligtasan ng mga magulang ko. Sige nga, kapag ibinigay mo yan, anong susunod mong gagawin? Bata ka pa, at kung pabigla-bigla ka ng desisyon, sigurado akong mas mapapahamak ang mga magulang mo. Kung ganun po, ano po dapat nating gawin? Magplano. Sigurado akong kakagat sila sa pain natin kapag tayo mismo ang nauna. Nakinig ako kay Lamang Pedro noon. Sa tingin ko tama rin siya. Huwag akong magpadalos-dalos sa aksyon. Dahil alam kong hindi yun magugustuhan ni nanay. Natuwa rin ang puso ko nang malaman kong buhay pa sila. Parang nagkaroon ng bagong liwanag ang buhay ko. Akala ko kasi buong buhay na akong magiging ulila. Pero nang malaman kong buhay pa sila, nagkaroon ako ulit ng lakas. Sa ngayon, kailangan ko na ring lumaban para kila nanay. Ayokong maging duwag tulad ng ginawa na ni Mang Pedro. Mas pinili niyang talikuran ng kanyang mga magulang kesa tulungan ng mga ito. Ngayon na may pagkakataon ulit ako. Kahit kaunting pag-asa lang yon, panghahawakan ko yon. Sana lumaban si nanay. Dahil darating ako para tulungan sila. Kung pupunta tayo sa kuta nila, dapat umaga. Paano po natin malalaman kung saan yun? Huwag kang mag-alala. Magaling ako magtawas. Madali ko mahahanap yun dahil marunong ako magtawas. Tulad po ng ginagawa ng magulang ko para mahanap nila yung isang bagay o taong nawawala. Oo, ganun nga. At kapag nahanap natin yon, doon na natin kukunin ang mga magulang mo. Teka lang Pedro, mukhang delikado ang plano nyo. Papasukin nyo ang lungga ng mga aswang. Paano kung mapahama kayo? Oo nga tay, ayoko mawala ng ama. Huwag na lang po kayong umalis. Sabihin na lang natin lahat ng to sa pulis. Walang mangyayaring masama. Babalik kaming ligtas dito. Hindi ganun kalalakas sa mga aswang sa umaga. Tama po si Mang Pedro. Hindi po nila kaya maging aswang tuwing may araw. Bukod sa mahina sila, madali lang po silang mapatay. Mahina rin po yung pang-amoy nila. Marami ka palang natutunan sa mga magulang mo. Sigurado ako magiging magaling ka pa sa amin. Salamat po Mang Pedro. Kung buo na ang pasya mo, tanging pagdarasal lang ang kaya naming maibigay ni Nicole. Alam niyo namang hindi kami pwedeng lumabas tuwing araw. Naiintindihan ko yun, Marisa. Dito lang kayo ni Nicole. Kami na ni Baste ang bahala sa lahat. Hintayin namin kayo. Mag-ingat kayong mabuti ha. Siguraduhin yung makakauwi kayo ng ligtas. Oo anak, pangako. Pumunta nga kami ni Mang Pedro sa basement. Doon niya inayos ang mga kakailanganin niya para sa pagtatawas at nang makuha niya na lahat, inumpisahan niya na ito. May hininging gamit sa akin si Mang Pedro para matunton sila nanay at agad ko naman yung binigay. Ilang minuto lang din ang hinintay namin at nalaman agad ni Mang Pedro kung saan dinala ang mga magulang ko. Dahil doon, kumuha kami ng mga bagay na makakatulong sa amin. May mga dinala si Mang Pedro na mga boteng may lamang gas. At sabi niya, gagamitin namin yon para sunugin ang lungga ng mga aswang. Umalis na rin kami ni Mang Pedro sa bahay nila at nagpaalam na kami kay Aling Marisa at Ate Nicole. Sumakay din kami ni Mang Pedro sa habal-habal nila para daw mas mapadali ang pagtakas namin. Bakit po tayo uminto? Malapit na po ba? Malayo pa. May ilog pa tayong daraanan. Ganun po. Bakit nandito po tayo? Dahil kailangan nating tahimik ang pagpunta natin doon. At hindi tayo dapat magpahalata. Ganun ba? Sabagay tama ho kayo.
Mas madali tayong makakakilos kapag wala silang alam. Kaya mag-ingat ka mabuti sa bawat kilos mo. Opo, Mang Pedro. Tara na, maglakad na tayo. Hindi tayo pwedeng abutin ng gabi. Nag-umpisa na nga kaming maglakad ni Mang Pedro. Masukal at matarik ang dinaraanan namin. Marami ding matataas na punong kahoy at ilang beses din kaming tumawid ng ilog. Pagkarating namin sa kuta ng mga aswang, agad kaming nagplano ni Mang Pedro. Naglagay kami ng mga patibong na pwedeng daanan ng mga aswang kapag tumakas kami. At nilagyan din namin ng gasolina ang paligid nito. Nang sa tingin naming sapat na yon, saka kami naglakad ni Mang Pedro para hanapin kung saan nila kinulong ang mga magulang ko. Sinenyasan pa ako ni Mang Pedro na sumunod sa kanya. Hanggang sa nakapunta kami sa may dulo at doon ko nakita sina nanay at tatay na mga walang malay. Nay! Tay! Nay ako to! Si Baste! Bakit nandito ka? Kailangan mo nang umalis. Papatayin ka nila pag nakita ka nila. Hindi ho, Nay. Iaalis namin kayo dito ni Mang Pedro. Tutulungan niya tayo. Tara na ho, may alam kaming daan. Teka lang ho, gigisingin ko si tatay. Baste, wala na siya. Ano pong wala na? Kailangan na po nating makaalis dito, Nay. Patay ng tatay mo. Wala na siya. Patay na siya. Para akong nabingi sa sinabi ni nanay. Dahan-dahan akong napatingin kay tatay. Nakadapa ito. Doon ko lang din napansin ang sugat sa bawat bahagi ng katawan niya. Saka punong-puno yan ng dugo. Nanginginig akong lumapit kay tatay. Ilang beses ko siyang tinawag pero hindi siya tumugon. Pinilit kong gisingin siya. Subalit hindi siya gumalaw. Sinubukan ko ring tingnan ang pulso niya at wala na akong maramdaman. Napalingon ako kay nanay at Mang Pedro. Hindi ko napigilang bumuhos ang emosyon ko at yakap-yakap ko si tatay ng mahigpit. Baste, kailangan natin makaalis dito. Nakalagad ko na ang nanay mo. Tumayo ka na dyan. Iiwan po natin si tatay dito. Hindi ko kaya, Nay. Dali na po natin si tatay. Baste, makinig ka na sa akin. Kapag dinala pa natin ang tatay mo, baka hindi tayo makaligtas. Pare-pareho tayo mamamatay dito. Tama siya, Baste. Iwan niyo na lang ako. Magiging sagabal ako kung sasama pa kayo. Mahina na ako. Hindi na ganun kalakas ang katawan ko. Na hindi ko gagawin yun. Hindi ko kayo iiwan dito. Ililigtas namin kayo. Wala na tayong oras. Kailangan na natin umalis. Dahil sa sinabi ni Mang Pedro, tinakay ko na si nanay. Nilingon ko muna ulit si tatay bago kami naglakad palabas. Doon ulit kami dumaan sa daang walang makakakita sa amin. At nang makalayo kami, sinindihan na ni Mang Pedro ang telang pinagdudugtungan ng mga gas na ikinalat namin sa paligid. Nang umapoy na ito, doon na unti-unting naalarma ang mga aswang. Kaya mas binilisan pa namin ang paglalakad. Baste, ako na mag-aakay sa nanay mo. Malapit na gumabi at malayo pa ang lalakarin natin. Opo, Mang Pedro. Iwan niyo na lang ako dito. Mas mahihirapan tayo kapag kasama niyo ako. Hindi, Nay. Hindi ko kayo iiwan ulit. Wala na si tatay. Ayokong pati kayo mawala pa sa akin. Tama ang anak mo. Tatagan mo lang ang loob mo at isipin mo kailangan ka pa niya. Baka mas mapahamak pa kayo kapag pinilit niyong isama ako. Hindi niya pwedeng makuha ang binhi, anak. Alam ko yon. Kaya nandito ako upang tulungan kayo. Tara na, paglakad na tayo ulit. Tara na, Unay. Basta, alam mo ba kung saan natin nailagay ang mga patibong, hindi ba? Opo, Mang Pedro. Tanda ko pa ho. Na mabuti naman.
Sige na, ikaw ang mauna sa paglalakad. Mag-ingat ka sa mga dadaanan natin. Sige po, Mang Pedro. Mas binilisan nga namin ang paglalakad para hindi kami maabutan. Malapit na ring gumabi at kung gagabihin kami, siguradong mas mapapahama kami. Nang makasakay na kami sa habal-habal, mabilis yung pinatakbo ni Mang Pedro. Pagkarating namin sa bahay nila, agad naming dinala si nanay sa basement at dun siya ginamot ni Mang Pedro. Kita sa mga mata nila Aling Marisa ang pag-aalala kay nanay. Maraming sugat at kagat ang natamo ni nanay. Buti na lang naagapan lahat yun ni Mang Pedro. Kumusta yung nanay ko? Ayos lang siya. Kailangan lang niya na magpahinga ngayon. Nasundan ba kayo ng mga aswang? Nasunog namin ang lungga nila at nakagawa rin kami ng mga patibog sa paligid. At hindi ko lang alam kung may natitira pa ba. Ano po gagawin natin ngayon, Mang Pedro? Baka po may mga nakasunod sa atin eh. May naisip na akong paraan dyan. May mga nabili akong maraming bawang at isang sako ng asin. Asin? Pedro, alam mo namang bawal kami ni Nicole noon. Ilalagay natin yun sa paligid ng bahay at mga bitana. Kami na basta ang bahala maglagay nun. Kami po pa? Ano gagawin namin ni Mama? Kayo ng mama mo ang magsabit ng bawang sa bawat bintana. Pati na rin sa pintuan. Sige, kami nang bahala dyan ni Nicole. Kabilos na tayo lahat. Kakagat na ang dilim. Agad nga kaming kumilos ni Mang Pedro. Nagsaboy kami ng asin sa paligid ng bahay, pati na rin sa bubungan. Naglagay rin kami sa bintana ng mga asin at pagtingin ko sa buwan, saktong bilog pa to. Malalayo rin ang mga kapitbahay ni Mang Pedro dahil puro katabi nila ay tubuhan at mga taniman ng gulay. Kung may mga nakaligtas mga aswang, sigurado akong nagbabalak na sila kung paano nila kami susugurin. Naisip ko tuloy kung matutulungan ko ba si Mang Pedro sa pagharap sa mga aswang o baka maging sagaba lang ako dahil sa edad ko. Anong iniisip mo, Baste? Po? Wala po. Wala bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Para may iniisip kang malalim. Naisip ko po na wala akong kwentang anak eh. Bakit mo naman yan nasabi sa sarili mo? Dahil hindi ko po natulungan si tatay. Si nanay naman po may sugat pa. Tapos ngayon, may malaking posibilidad na susugurin nila tayo. Dahil doon, yun ang tingin mo sa sarili mo. Opo, yun nga. Baste, bata ka pa. At hindi dahil wala kang nagawa, ibig sabihin nun mahina ka na. Hindi ganun yun. Sa tingin ko sa ating dalawa, ikaw nga ang pinakamatapang eh. Paano niyo naman nung nasabi yun? Simple lang. Dahil gagawin mo ang lahat para sa magulang mo. At sigurado ako kung nasan man ang tatay mo, masaya siya. Sana nga ako, Mang Pedro. Kaya huwag ka na malungkot yan. Pumasok na tayo sa loob. Nabus na rin naman na tayo dito sa labas eh. Sige ho. Alam mo ba, sa tuwing sumasapit ang bilog na buwan, mas lumalakas ang mga aswang. At kung susugod po sila ngayon, ibig sabihin po nun, mas malakas sila? Yun ang tingin ko. Tanda ko pa nung huling nakipaglaban ako sa mga aswang kasama ang magulang ko. Bilog rin ang buwan noon eh. Kayo ba? Natalo kayo dahil sa bilog na buwan? Oo, kahit malalakas ang mga albularyo kasama ko, parang walang talab yun sa kanila. Kung gano'n ho, anong gagawin natin? Ang maganda at manalig sa itaas. Kahit ano pagtapang mo sa pagharap mo sa kanila, kung kulang ka sa tiwala sa may kapal, matatalo ka rin. Pedro! Baste! Pumasok kayo! Gising na ang nanay mo, Baste! Pumasok na tayo sa loob. Sige po. Dahil sa sinabi ni Aling Marisa, pumasok kami ni Mang Pedro at pumunta ako sa basement. Nakaupo na nga si nanay at nakangiting nakatingin sa akin. Lakad at takbo na ang ginawa ko para makalapit sa kanya. Niyakap ko siya at nang marinig ko tong dumaing,
Bigla akong napaluwag sa pagyakap. Naramdaman ko na rin nakayakap sa akin si nanay at bigla ko siyang narinig na umiyak. Kaya hinarap ko siya, sabay punas sa mga luha niya. Hinawakan ni nanay ang mga kamay ko at hinalikan niya yon ng marahan. Nay, huwag na ho kayong umiyak. Baka makasama sa inyo yan eh. Pasensya ka na, Baste. Natutuwa lang ako. Kasi nakita ulit kita. Akala ko, yun na ang huling pagkikita natin. Hindi ko to inasahan. Nay, nagdino yung akala ko eh. Alam ko ako hindi ko na kayo maawakan ng ganito eh. Pero mabuti na lang uligtas kayo. Hindi nila ako pinatay. Ang tatay mo, namatay siya dahil sa pinsalang natamo niya. Hindi kinaya yun ang katawan niya. Sana maaga pa kami nakapunta. Baka naabutan pa namin si tatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Nga pala anak, sino ba yung mga kasama mo? Nay, sila nga ho pala yung mga kumukup sa akin. Si Mang Pedro, ang gagamot ho. Katulad niyo rin ho. Si Aling Marisa naman po tsaka si Ate Nicole, anak po nila. Teka lang, anong pangalan niyo ulit? Frederico Palma. Pero tawagin mo na lang akong Pedro. Yun ang pangalan ko. Bakit? Kuya Rico? Ikaw ba yan? Kilala mo ko. Kuya, matagal na panahon na. Mula nang umalis ka at mamatay ang mga magulang natin. Tin? Kuya, ako nga ang bunso mong kapatid. Matagal kita hinanap, kuya. Sobrang tagal ko naganap sa'yo. Patawarin mo ako, bunso. Patawarin mo ako at hindi kita hinanap. Akala ko wala ka na rin eh. Nakaligtas ako, kuya. Nakaligtas ako. Lahat kami nagulat dahil sa malaking revelasyon na yon. Kita ko ang lungkot at gulat sa mata ni na Aling Marisa at Ate Nicole. Wala pa ring tigil ang iyak ng magkapatid habang magkayakap sila. Bigla ko tuloy naalala ang mga kwento ni nanay tungkol sa kuya niya. Napangiti na lang ako noon habang tinitingnan sila. Dahil alam ko noon pa lang gustong gusto nang makita ni nanay ang kuya niyang nawawala. Bigla ko tuloy naisip, baka nga tadhana ang lahat. Tadhanang mapunta ko sa puder ng kapatid ni nanay na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos nilang magyakapan, doon nagkwento si nanay kay Tio Pedro ng buong pangyayari at kung paano rin napunta sa amin ang itim na binhi. Kinuha ng aswang mo ang itim na binhi sa mga aswang. Oo, kuya. Dahil alam namin na kapag naitanim ang itim na binhi na yon, mas magpaparami ng angka ng mga aswang at lalakas ang puwersa nila. Pero delikado ang ginawa niya. Mas lalo kayo mapapahamak. Lahat ng kapitbahay ninyo mamamatay. Nabalita na yon, alam mo bang kayo ang tinuturo mga sospek? Hindi kami ang pumatay. Yung mga aswang. Alam ko yon. Pero sino ang maniniwala kapag ganun ang ipinalusot ninyo sa investigasyon? Kuya, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang binhi. Sigurado akong may lulusob dito mamaya. Napaghandaan ko na ang lahat, Tinding. Maraming patibong ang nagkalat sa paligid. Isang baling apak lang nila. Patay sila. Medyo ayos na ang pakiramdam ko. Kaya kong lumaban at harapin sila. Tinding,
Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo masama. Kuya naman, kung hindi kita tutulungan, baka hindi mo sila kayanin. Kaya ko ang sarili ko at tutulungan kita. Tutulong din ako. Anak, hindi ka tutulong. Kami na ang bahala ng Tio Pedro mo. Pero Nay, hindi, ayoko. Ayokong pati ikaw mawala sa akin. Tama na yung tatay mo. Ayokong pati ikaw sumunod sa kanya. Nay, di po mangyayari yun. Magtiwala ko kayo sa akin at sa kakayahan ko. May tiwala ako sa'yo. Alam kong kaya mong lumaban, pero malalakas ang aswang na makakaharap namin. Kung kaya niyo sila, siguradong kaya ko rin ho. Kaya sana, Nay, hayaan niyo akong tumulong. Para sa ating lahat, gusto kong protektahan ang pamilyang to. May tiwala ako sa anak mo, Tinde. Sigurado akong kaya yan ang anak mo. Pagtiwala ka lang sa kanya. Tutulong din ako pa. Anak, wala kang alam sa mga ganyang bagay. Baka makasagabal ka lang. Sa pagdarasal ho. Kayo naman, Nay. Siyempre hindi ko naman ho kaya makipagbakbakan sa labas. Manang-mana sa'yong magsalita ang anak mo, Kuya Rico. Sinabi mo pa. Ikaw pala ang kapatid ni Pedro. Masaya akong makilala ka. Ako nga pala si Marisa, asawa niya. Kahit may panganib kaming kinakaharap ng oras na yon, ramdam ko ang kasiyahan ng bawat isa, lalo na ni Nanay at ni Tio Pedro. Mas lalo tuloy akong nagkaroon ng lakas ng loob na maging matapang at lumaban. Gusto kong protektahan ang pamilya ko ngayon at gagawin ko lahat para wala nang masaktan at matapos na ang panganib na to. Matapos nilang mag-usap, may mga nilabas si Mang Pedro na pwede naming magamit. May binigay siya sa akin na pana at palaso, pati na rin mga dinikdik na bawang na may asin at abo. Kay Nanay naman, binigay ni Mang Pedro ang isang mahabang patalim at buntot pagi. Sigurado ka bang kaya mong lumaban, Tinde? Mahina ka pa at baka mas lumala ang mga sugat mo kapag ka pinilit mo. Kaya ko pa. Huwag kayong mag-alala. Malakas yata ako, no? At isa pa, nakapagpahinga na ang katawan ko kahit papano. Nay, hindi niyo kaya, huwag niyong pilitin yung katawan niyo. Nandito ako para protektahan kayo. Ay, salamat, Baste. Pero gusto rin kitang protektahan. Tapusin na natin ito. Sawang-sawa na ako sa mga aswang na yon. Ipaghihiganti ko lahat ng pinatay nila. At tutulungan ka namin dyan, Baste. Magdarasal kami para mas maging matagumpay ang plano nyo. Laging nandyan ang may kapal para sa kabutihan. Kahit anong mangyari, hindi nila makukuha sa atin ang binhi. Ano yun? Nandyan na sila. Marisa, Nicole, huwag kayong lalabas. Naiintindihan niyo ba ako? Oo, Pedro, mag-ingat kayo. Huwag kayong magkalala. Babalik kaming ligtas. Basta atin din. Handa na ba kayo? Handa na ako, kuya. Ikaw, Baste. Handa na po ako, Nay. Kung gano'n, lumabas na tayo at harapin natin sila. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa asawa ko. Walang kapatawaran ang pagpaslang nila sa bawat taong nakatira sa bundok at sa mahal kong asawa. Dahil sa mga narinig naming kaluskos sa paligid, alam naming dumating na sila. Pansin ko sa mga mata nila Nanay at Tio Pedro na handa na silang lumaban. Lumabas na kami ng basement at sumilip sila Nanay at Tio Pedro sa may bintana. Huminga ako ng malalim nun at nagdasal. Dahil alam kong mas gagabayan niya kami kapag ginawa ko to. Sabay-sabay kaming napalingon sa isa't isa nang may biglang sumigaw sa labas. Lumabas ka na dyan, Tindoy! Alam ko nandito kayo ng anak mo. Huwag mo na kami pahirapan pa! Ako na ang unang lalabas at haharap sa kanila. Sige, susunod kami. Nay, mag-ingat po kayo.
Nauna ngang lumabas si nanay at sumunod naman si Mang Pedro. Bago ako sumunod sa kanila, napalingon pa ako kina Tia Marisa at Ate Nicole na parehas nagdarasal para sa amin. Pagkalabas ko, maraming taong nakapaligid sa bahay. Hindi rin sila makalapit dahil puno ng asin ang paligid. Hinanda ko na rin ang pana at palaso na binigay sa akin ni Tio Pedro. Ay, talaga nagsama ka pa, ano? Balak mong patayin din sila? At teka lang, ayan palang anak mo. Ibigay nyo na lang sa akin ang binhi. Hindi mapupunta sa kamay niyo ang binhi. Hindi ako papayag na gumawa pa kayo ng kasamaan. Ay, grabe naman. Napakakulit mo rin, ano, Tindoy. Huwag na tayo magpahirapan dito. Isa lang naman ang gusto namin. Ibalik ninyo ang ninakaw ng asawa mo sa amin. Ginawa niya yon upang manaig pa rin ang kabutihan sa mundo at hindi ang kasamaan niyo. Kaya sa tingin niyo ba, sasayangin ko ang sakripisyo ng asawa ko? Hindi! Kung gano'n ay pasensyahan na lang tayo. Kung hindi ka madadaan sa pakiusap, dadaanin na lang namin kayo sa paspasan. Nagbigay ng senyales ang pinuno ng aswang sa mga kasamahan niya. Isa-isa silang nagpalit anyo. Akala mo'y para silang mga hayop na gutom sa pagkain. Handa na nila kaming sugurin nang biglang lumabas sina Ate Nicole at Tia Marisa. May dala silang mga bote na may lamang gas sa loob at may mga tela sa bunganga ng bote. Natandaan ko na yon ang mga ginawa namin ni Tio Pedro at mga dinala namin sa kuta ng mga aswang. Nicole, Marisa, ano ginagawa nyo rito? Pumasok kayo sa loob. Nandito kami para tumulong, kaya hindi kami papasok sa loob. Tama ang anak mo. Gagamitin namin itong mga gawa mong bomba para pasabugin ang mga aswang na yan. Kaya pa magtiwala lang kayo sa amin at sinisiguro namin walang mangyayaring masama. Kumikilos na ho sila! Papunta na sila sa atin! Nicole, sindihan ninyo ang bote at ihagis nyo sila sa mga aswang na papunta sa atin. Opo pa. Ikaw naman, Baste. Lagi ka lang nasa likuran namin ni Nanay Tinding mo, ha? Opo, Tio Pedro. Mag-ingat ka, anak, ha? Opo. Kayo rin, Hunay. Ngumiti sa akin si nanay at ginulo pa ang buhok ko. Muli kaming tumingin sa mga napalapit na sa amin. Nagulat pa ako na biglang sumabog yung hinagis ni Ate Nicole at lumiyab yun. Kaya nagsisigaw ang mga aswang na natamaan nun. May dalawang wakwak namang palapit sa amin, kaya agad kong pinalipad ang palaso at sakto sa puso yung tumama. Ginamit naman ni nanay ang buntot pagi niya. Sabay hampas sa aswang na natamaan ko at agad yung napatay ni nanay. Si Tio Pedro naman nakakapagpatumba rin sa mga sumusugod sa aming mga aswang. Nakita ko pa kung paano gumalaw sina nanay at Tio Pedro sa pakikipaglaban. Halatang biyasa na talaga sila sa ginagawa nila at humanga ako sa lakas at galing nila. Hindi ata maubos-ubos yung mga aswang na to. Ibig sabihin, marami pa sila. Hindi siguro sapat ang ginawa natin sa mga baryo nila. Ano gagawin natin ngayon? Magpatuloy lang tayo. Sigurado ako mauubos rin natin sila. Kapag papalapit na sa atin ang mga aswa, isabay mo sa kanila ang mga asin na to. Opo. Kuya! Tabi! Dahil sa biglang pagsigaw ni nanay, agad kaming napayoko ni Tio Pedro. Hinampas ni nanay ng buntot pagi ang aswang na sumugod sa amin. Sabay pulupot sa leeg nito at mabilis na tinarak ni Tio Pedro ang itak na hawak niya sa dibdib ng aswang. Iilang piraso na lang din ang palaso na nasa likuran ko at sigurado akong mauubos na to dahil marami pa kaming dapat ipatumba. Nagulat pa kami nang biglang may naghagis ng bote malapit sa amin at lumiyab ito. Buti na lang hindi kami nahagip nun at sabay-sabay kaming napatingin kina Ate Nicole na siya palang naghagis nito.
Tumenyas naman siya ng pasensya. Anak, sabi ko naman sa'yo tansyahin mo. Opo ma, eto na ho. Eto, sigurado ako tatama na talaga to sa kanila. Tinde, siguraduhin mong mahina na ang iba sa kanila dahil may apoy na kumakalat. Kailangan natin maghiwa-hiwalay para mapatay natin silang lahat. O sige kuya, isasama ko si Baste. Baste, sumunod ka sa akin. Opo, Nay. Sumunod nga ako kay nanay at nakipaglaban kami sa mga aswang. Kita ko na rin nahihirapan si nanay. Siguro dahil hindi pa siya ganong kalakas nang may palapit na aswang kay nanay. Pinana ko yun at natamaan ito agad. Napalingon sa akin si nanay nun at nginitian niya ako. Muli kaming nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa napatigil kami ni nanay dahil ang kaharap na namin ay ang pinuno. Nakangisi ito habang marahan siyang pumapalakpak at papalapit. Abay bakit kayo lumalayo? Natatakot ba kayo? Itigil mo na to. Wala kang mapapala sa amin. Bakit ko naman ito ititigil? Ako, wala ko kailangan sa inyo. Alam mo may kailangan ako sa inyo, Tindeng. At kung hindi nyo ibabalik ang binhi, matitikman ninyo ang galit ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Handa kitang tapatan para lang hindi matupad ang mga plano mo. Masyado mo naman ako pinapasaya, Tindeng. Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Tingnan mo nga itsura mo. Sugatan ka na at hindi ka na ganun kalakas. Tingnan mo ang paligid mo. Lahat sila nahihirapan na kaya ibigay mo na lang sa akin. Manahimik ka! Kahit anong mangyari, hindi namin ibibigay ang gusto mo. Gagawin namin lahat para protektahan ang binhi na yun. Kala, hindi ba't ikaw yung bata na may dala ng binhi? Tama! Ikaw nga ako sa'yo. Huwag ka nang magmatigas ang ulo. Ibigay mo na lang sa akin ang binhi. Pangako, aalis kami kapag nakuha namin yan. Huwag ka maniwala sa kanya, anak. Nagsisinungaling siya. Sigurado ako, kapag nakuha niya ang binhi, papatayin niya tayong lahat. Alam ko po yun, Ay. Hindi po ako magpapadala sa panloloko niya. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo ni tatay. Alam kong may dahilan kung bakit niya kinuha yung itim na binhi. Hindi ko talaga kayo madadala sa usapan, ano? Bakit ba ang kulit-kulit ninyo mag-ina? Isa lang naman ang gusto ko, ang makuha ang binhi. Pero ayaw ninyong ibigay. Dahil alam namin gagamitin mo lang yun sa kasamaan. Kung ganon, wala na akong ibang magagawa kundi ibigay ang gusto ninyo. Parehas kaming napaatras ni nanay dahil sa biglang pagbabago ng itsura ng pinuno ng aswang. Lumaki ang katawan nito, lumabas ang mga ugat, nagkaroon ng itim na balahibo sa katawan at ang buhok naman nito ay kulay abo. Mapupula ang mata niya, matatalas ang mga kuko at punong-puno ng pangil ang bibig na nagkukulo sa dugo. Sa unang tingin, para siyang asong lobo na may katawang tao. Pagtingin niya sa amin, sobrang pula ng mga mata niya. Gustong-gusto niya kaming sugurin. Anong klaseng aswang po siya, Nay? Gabunan. Isa siya sa mga uri ng aswang na malalakas at mahirap patumbayin. Ibig sabihin po, mahirapan tayong patayin siya? Mukhang ganun na nga, anak. Hindi siya ganun kadaling mapatay. Mabilis siyang kumilos at mahirap siyang hulihin. Kaya mag-ingat ka. Minsan umaatake siya nang hindi natin alam at pilyo siya. Sige po, Nay. Naiintindihan ko po. Kaya niyo pa po bang lumaban? Yung mga sugat niyo parang dumudugo na po eh. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa. Makakalaban pa ako kahit papano. Huwag mo na lang intindihin ang sugat ko. Nay. Bakit? Paglaki ko po, gusto kong maging katulad yun ni tatay. Isang albularyo na nagtatanggol sa mga tao. Hindi lang basta gumagamot. Pangako ko yan, Nay. Magsasanay ako mabuti para maging katulad niyo.
Naniniwala ako sa kakayahan mo. Sa ngayon, harapin muna natin tong aswang na to. Tapos na ba kayo mag-usap mag-ina? Dahil ngayong araw, ito na ang katapusan ninyo! Isasama ko kayo sa magaling mong asawa! Huwag kang puro salita. Kung papatayin mo kami, gawin mo na. Masyado ka naman nagmamadali. Pero kung yan ang gusto mo, magbibigyan kita! Para naman mas madali kung mapatay ang anak mo! Hindi ako papayag. Handa akong ialay ang buhay ko para sa anak ko at sa bayan. Kung ganon, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Agad nang kumilos ang pinuno ng mga aswang at tama nga ang sinabi ni nanay. Maliksi ito dahil bigla siyang nawala sa harapan namin. Kaliwat kanan ang tingin namin ni nanay habang hawak niya ako sa braso at napahigpit pa ang kapit niya. Maging alerto ka lang, anak. Sigurado ako nasa paligid lang siya. Nay, paano po natin malalaman na palapit na siya sa atin? Yung paghinga niya, kabaliktaran yon sa paglapit niya. Kapag malapit, malayo ang tunog. Kapag malayo, lumalapit ang tunog. Ganon din ang paghakbang niya. Lahat po ba yan kabaliktaran? Oo, anak. Nung nakalaban ko siya, yun ang napag-aralan ko sa kanya. Kaya, yuko, baste! Dahil sa sigaw ni nanay, agad akong napayoko. Nanlaki ang mata ko nang makalmot siya ng gabunan at tumawa ito habang tinitikman ang dugo ni nanay. Agad akong lumapit kay nanay at tiningnan ang sugat niya. Medyo bumaon ito. Dahan-dahang lumapit sa amin ang gabunan at mukhang ako ang pakay niya. Kinuha ko ang buntot pagi, pati na rin ang itak ni nanay at itinutok ito sa gabunan. Pero tinawanan lang niya ako. Mas lalo akong kinabahan. At ano naman ang magagawa mo sa akin, bata? Ibigay mo na lang ang gusto ko. Huwag ka nang tumulad sa mga magulang mo! Anak, basta kahit anong sabihin niya, huwag kang makikinig o magpapadala sa kanya. Tuso yan. Naintindihan ko, Nay. Lalaban mo ako. Hindi ako papayag na makuha mo sa akin ang binhi. Dadaan ka muna sa akin bago mo ito makuha. Makulit ka. Sa bagay, may pinagmanahan ka rin naman. Tumayo ako noon at hinarap ang pinuno ng mga aswang. Pinilit kong maging matapang sa harap niya, pati na rin ni nanay. Nakita ko si Tio Pedro na dahan-dahang naglalakad sa likod ng gabunan at sinenyasan akong wag maingay. Pasimple akong tumango. Kinuha ko ang asin at abo sa likuran ko. Si Tio Pedro naman ay inihanda na ang buntot pagi niya. Tiningnan ko ang kamay niya. Bumilang ito. Pagdating sa 3, hinagisan ko ito ng asin at abo sa mukha. Napahiyaw ito sa sakit. Nilapitan siya ni Tio Pedro at pinulupot ang buntot pagi sa liig nito. Basta, kumilos ka na, bilisan mo! Basta, sugatan mo siya sa dibdib para humina siya. At yung paa niya, sa katuhod lagyan mo ng sugat. Bilisan mo! Opo! Dahil sa utos ni nanay at Tio Pedro, ginawa ko ang bili nila. Maalam na rin ako sa paggamit ng mga sandata. Tinuruan ako ni tatay. Inuna ko ang tuhod ng gabunan, sabay ang mga paa. Mas lalo itong nagwala at dahil doon, bigla akong napalayo. Nagulat pa ako nang tumalsik si Tio Pedro at tumama sa puno ng mangga. Tumalikod ang gabunan at lumapit sa direksyon ni Tio Pedro. Ginagalit niyo ako masyado! Dahil dyan, lahat kayo mamamatay! Pero ikaw muna uunahin ko. Tutuan ikaw ang sumira sa tirahan namin. Pinatay mo ang iba naming mga kasamahan! Hindi mo kami mamapatay! Hoy! Akong harapin mo! Mabilis akong tumakbo at dinampot ko ang buntot pagi. Sabay hampas sa likod niya ng 3 beses. Muli siyang dumaing at humarap sa akin. Tatakbo na nga sana siya papunta sa akin pero biglang may naghagi sa harapan niya ng boteng may gas at agad itong lumiyab.
Nakita ko si Tia Marisa na kinukuha si Tio Pedro. Mas lalong umangil ang gabunan at naging marahas ang bawat kilos niya. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Puro pagbawala na ang ginagawa niya. Kaya agad akong nagplano. Kinuha ko ang itim na binhi sa bulsa ko. Kinuha ko ang atensyon ng gabunan at pinakita ko sa kanya ang itim na binhi. Eto bang kailangan mo? Ibigay mo sa akin yan! Kung gusto mo to, edi saluhin mo! Pagkasabi ko nun, binato ko na ang itim na binhi at kumuha ko ng palaso sa likod ko. Saka ko yun pinalipad. Sumakto yun sa mata niya. Kaya ang itim na binhi ay napunta sa apoy at sumigaw ang gabunan. Nakita ko si Ate Nicole na dala ang itak at patakbo itong lumapit sa gabunan. Sabay tinarak niya ang itak sa likod nito. At tumagos yun sa may bandang dibdib. Napalayo si Ate Nicole at muli siyang lumapit kina Tio Pedro. Kitang-kita namin kung paano lamuni ng apoy ang katawan ng pinuno habang sumisigaw ito. Babalik ako kayo! Babalik ako kayo! Wala na sila. Tas na tayo. Ma, paligtas na tayo. Napatay din natin silang lahat. Tama ka. Ligtas na tayo, anak. Nakaligtas din tayo. Ay, salamat sa Diyos sa paggabay sa amin. Dahil sa pagkamatay ng mga aswang, kasama na rin ang pinuno nila. Bigla kong nanghina at napaupo na lang ako sa damuhan. Doon bumuhos ang luha ko at bigla na ring pumatak ang ulan. Sa dami ng pinagdaanan namin sa kamay ng mga aswang, sa wakas, matitigil na rin lahat. Para akong binunutan ng tinik sa dibdib at nakahinga ng maluwag. Hindi ko na rin napigilang umiyak habang iniisip ang mga nangyari. Maraming napatay at nagsakripisyo para sa itim na binhi na ngayon, kasabay ng pagkawala ng mga aswang, ay tila nawala na rin ng saysay ang kasamaan. Napalingon ako kay nanay noon na nakasandal sa puno at punong-puno na ng dugo ang katawan. Agad akong lumapit, nahihirapan na siyang huminga. Maputla na rin ang mga labi niya, saka nanlambot ang katawan. Nay! Nay! Ayos lang ba kayo? Narinig niyo ba ako, Nay? Ayos lang ako, anak. Sobrang proud kami ng tatay mo sa'yo. Magaling kang makipaglaban. Alam kong balang araw, mahihigitan mo kami. Salamat, Nay. Nadalhin po namin kayo sa ospital. Anak, hindi na. Gusto ko lang habang kaya ko pang magsalita. Gusto kitang makausap. Nay, ano ba pinagsasabi niyo? Dadali namin kayo sa ospital. Pagkatapos niyong gumaling at naging ayos na kayo doon, diyan po tayo mag-uusap. Anak, hindi na ako aabot. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Baka hanggang dito na lang ang kaya ko. Nay, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Pakiusap, Nay. Huwag niyo po ako iwan. Hindi ko po kaya kung pati kayo mawawala eh. Alam kong kaya mo. Kaya mong mabuhay. Wala kami. May pamilya ka na. Siguro, kaya ka napadpad sa kanila. Dahil nakatadaan na yung anak. Sila na ang bago mong pamilya. Tintin! Dadali ka namin sa ospital. Kaya dapat magpakatatag ka. Wala pang isang araw ang pagsasama natin eh. Babawi si Kuya. Magpagaling ka ha. Kuya,
Anaw na. Masaya ako natagpuan ulit kita. At natupad ko na ang pangarap ko. Masaya ako nga alis sa mundo na may tatanggap sa anak ko. At ikaw yun. Ano ba yan, Tinday? Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag kang magsalita na ganyan. Tara na, dadali kita sa ospital. Wag, kuya. Doon na lang tayo. Hindi na ako aabot. Malalim ang sugat na natamo ko. Hirap na akong huminga. Huwag na kayo magsaya ng oras. Huwag mo naman iwan si Kuya. Mamamay pa ako sa mag-iiwan ko sa'yo. Tapos kayo, ikaw naman na mag-iiwan. Then, huwag naman ganito. Kuya, bahala ka na kay Baste. Turing mong anak mo siya. Tandaan niyo ito sasabihin ko. Mahal na mahal ko kayo. Nay, gumising ka, Nay. Nay, gumising ka, Nay. Nay. Tindan! 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 Nay! 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 Ilang beses kong inalug si nanay pero wala na talaga itong buhay. Lalong lumakas ang ulan at kumukulog, kumikidlat. Kasabay ng malakas na ulan, wala akong tigil sa pagsusumamong ibalik ang nanay ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong maglupasay sa damuhan at niyakap ng mahigpit ang nanay ko. Buong akala ko magiging kumpleto pa rin ako kahit wala na si tatay. Buong akala ko magiging ayos pa rin ang lahat dahil nandyan si nanay. Pero hindi pala. Dahil pati siya kukunin sa akin. Pakiramdam ko tuloy wala nang tira. Lahat kinuha na. Pakiramdam ko nag-iisa na lang ako sa mundo at wala na akong karamay pa. Ilang araw nang wala si nanay pero nasa puntod pa rin nila ako. Magkatabi kasi ang libingan nila ni tatay. At ngayon lang sila nailibing. Kinuha na rin namin ang bangkay ni tatay at wala na nga ang mga aswang sa lugar na yon. Hindi ka pa uuwi. Sigurado naghihintay na si Ate Nicole mo sa bahay. Di ko po kayang iwan sila eh. Di ko kayang iwan yung mga magulang ko. Pwede mo naman siya dalawin kapag may oras ka. At saka Baste, gusto ko bumangon ka. Ayoko nga habang buhay kang makita ang malungkot. Paano ko gagawin yun? Paano ako maayos kung pamilya ko wala na? Lahat nahuwa kong pamilya. Nandito pa naman kami. Nakalimutan mo na bang may pamilya ka pa? Ano ka ba, hindi ka nag-iisa. Dahil kami, pwede mo kaming maging mga magulang ni Marisa. Pwede tayong mag-iisang buong pamilya. Si Pedro, Bakit? maliw ba yung ginawa nila nanay at tatay? Maliw ba yung pagkuha nila ng itim na binis sa mga aswang? Maliw ba yung pakikipaglaban nila sa mga aswang? Kung iniisip mong bali ang ginawa nilang pagsasakripisyo, isa lang ang sasabihin ko. Walang mali sa ginawa nila. Isa silang matatapang na tao. Isa nga silang bayani. Bayani na hindi kilala. O ginawaran man lang ng kahit anong medalya sa kaparangal. Hindi lahat ng bayani ay kailangan ng medalya at parangal. Alam mo bang, maraming bayani ang nagbuwis ng buhay pero hindi man lang sila nagkaroon ng parangal o wala man lang pangalan nila sa mga libro. Ngunit kahit ganoon, isa pa rin silang mga bayani. Naniniwala ako kung nasan man sila.
Sigurado akong masaya sila. Madaya nga lang di ako kasama. Dahil may misyon ka pa sa mundo. Naniniwala ako magiging kagaya ka rin ng mga magulang mo. Isang matapang at palaban na tao. Sa tingin niyo ba, magiging katulad din ako nila nanay at tatay? Tinatanong pa ba yan? Sigurado ako ron. Siguradong sigurado. Sana nga po, Tiyo. Alam mo ba, may pinag-usapan kami ni Tia Marisa mo. Tungkol saan po? Sa'yo, Sa akin ho? Ano ba pinag-usapan niyo? napag-usapan namin ni Marisa na kami na ang tatayong mga legal na magulang mo. Isunod natin ang apelido mo sa akin. Ibig sabihin, magulang mo kami. Talaga ho? Oo, kung ayos ka lang sa'yo. Ayos lang ba sa'yo na maging magulang mo kami? Oo naman po. Ayos lang ho sa akin. Malaki yung pasasalamat ko sa inyo. Kung ganon, bukas na bukas, ayusin na natin yung mga papel. Naku, sigurado magiging masaya ang Tia Marisa mo. Nga pala may mga gusto lang kaming sabihin sa'yo. Mga rules, kumbaga. Ano bang rules niyo? Simula ngayon, hindi mo na ako tatawagin Tiyo o Pang Pedro. Papa na ang itatawag mo sa akin. Maliwanag ba yon? Opo. Papa po pala. Ayos lang ho sa akin. Kung ganon, umuwi na tayo. Ibalita natin yan kay Mama Marisa mo. Bago ako umalis sa puntod nila nanay, ngumiti muna ako at tumingin sa langit. Sobrang liwanag at parang sumasayaw ang ulap. Hindi rin gano'n na nakakasilaw ang liwanag ng ilaw. Pakiramdam ko tuloy na baka masaya nga sa taas sila nanay at tatay. Baka pinapanood nila ako mula rito sa ibaba. Muli kong narinig ang boses ni Tio Pedro na ngayon ay magiging ama ko na rin. Niyaya na niya akong umuwi kaya nagpaalam na ako kila nanay bago naglakad palayo. Sumakay kami sa habal-habal ni Tiyo at mabilis niya yung pinatakbo. Pagpasok namin sa loob, agad na sumalubong sa amin si Ate Nicole at Tia Marisa. Doon na rin sinabi ni Tiyo na pumayag ako kaya tuwang-tuwa sila sa balitang yon. Talaga, Baste? Pumayag ka na? Oo, Ate Nicole. Pwede ko bang maayakap ang anak ko? Dahil sa sinabi ni Tia Marisa, napatingin ako sa paligid ko. Lahat sila nakangiti sa akin. Unti-unti na ring pumapatak ang luha ko nun at muling tumingin kay Tia Marisa. Sabay tango ng ulo ko. Dahil doon, agad akong niyakap ni Tia Marisa. Sobrang saya niya at pati ako, hindi ko na rin mapigilang matuwa. Niyakap ko rin ang bago kong ina at naramdaman ko rin ang pagyakap ni Tio Pedro.